practice of speaking to Ah, resource person before maisaling sila sa pagdinig ay isang mabuti, or is it ethical practice po sa ating mga mababatas? alam mo, hindi dapat sila kumakausap sa resource persons. Eh sila, alam mo yung dalawang yun, akala siguro nila hindi mabubulgar yung ginawa nila. Kaya ang lakas ng loob nila na talking to you in private, tinihikayat nila na magsinungaling under oath. Pero maprinsipyo itong si Colonel Hector Grialde Jr. at binulgar nga sila. Kaya yun subornation of perjury yan. Isang krimen kung saan ang isang tao ay hinihikayat ang isa pang tao na magsinungaling siya under oath. Kaya sila ang dapat nakasuhan Ngayon, ang dapat na kumaso dyan, si Colonel Grialde sapagkat siya ang offended person. Siya ang dapat mag-file. Kaya yung Integrated Bar of the Philippines, meron silang libreng pag-aabogado doon sa mga taong nangangailangan sa kanila. Kaya tinatawagan natin sila, mag-offer kayo ng inyong free legal services, pati na yung PAO, Public Attorney's Office, para maituwid natin ang mali at para maturuan ng mga miyembro ng Kongreso na hindi maaaring mang-abuso sila ng kanilang kapangyarihan. Saka, hindi rin hindi kailangan ng may Grialde para masira ang karakter ng proceedings. Mulat sa poll, alam na natin, politika yan. Kahit ang wala yan si Colonel Grialde dyan, talagang questionable na yung ginagawa nila. Dahil nga politika ang pinairal nila. Ayun. Yun yung dapat magandang practice dyan, Attorney Sal. And anong impression mo naman, Attorney Sal? No? Anong impression ng public sa ganitong ginawa nila? I mean, question ba yung credibility ng yung ginagawa mismo na pagdinig ng Quadcom? Kaya nga nang sinabi ko, you don't need Grialde to question the credibility of the proceedings. At the very inception, questionable na sa kanilang estilo ng pagtatanong, sa kanilang estilo ng panghihiya, sa kanilang estilo ng pagsira sa karapatan ng mga resource persons. Questionable na kagad. You don't need a Grialde to do that for us. At kasi ang iniisip daw ngayon, Attorney Sal, baka naman daw pag-initan si Grijaldo kapag humarap na ulit ito sa Quadcom. Dati na nga pinag-iinitan. Lahat naman pinag-iinitan nila. Kaya gawin naman natin pag-initan naman sila ng husgado. Tit for tat, sabi nga. Pero Attorney Sal, may iba naman tayo, ano? Inisyuhan naman ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO ang paglipat ng excess fund ng Philippine State Insurance Corporation o ng PhilHealth sa National Treasury. Ibig sabihin, sa bisa ng TRO, hindi na muna maaaring maglipat ng pondo ang PhilHealth sa record mula sa 89.9 billion pesos na excess fund ng state insurer. Nasa 60 billion pesos na ang nai-transfer sa National Treasury. Ayon naman sa Korte Suprema. Hindi saklaw ng TRO ang pondong nailipat na at talima naman ng Department of Finance sa kautusan ng Korte Suprema. Magkakaroon naman ng oral arguments ang Korte sa Enero para dito, Attorney Sal. Ang paeg ng Supreme Court, ang spokesperson nito na si Attorney Camille Ting ay pakinggan natin. The court consolidated the petition filed by One Sambayan Coalition et al. With the cases of Pimentel et al. Versus House of Representatives and Bayan Muna Chairman Nery Colmenares et al. Versus President Ferdinand Romualdez Marcos. All three petitions challenged the return of excess reserve funds from government-owned and controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Ayun, Attorney Sal. Sa move na ito ng Korte Suprema, ano masasabi mo nito, Attorney Sal? Well, yun temporary restraining order pa lang yan. So, hindi pa natin malaman kung ano talaga ang... Kasi pag-uusapan pa yung merit ng kaso. Ilan ba ang tinatransfer ng PhilHealth? Kasi 60 billion na. Baka ilang bilyon na lang ang natitira. Ilan ba ang supposed to be itatransfer doon nila na sobra?
With the remaining, Attorney Sal, malaki-laki pa rin yun, Attorney Sal. Ngayon lang. 89 minus... sorry? 89 billion ba ang reserve nila? Yes, Attorney. So, I mean, kukunti na lang pala. 60, di 29 na lang. O 39. Hindi. 29 billion na lang pala ang natitira. Ang hindi nalilipat. Kaya yung nailipat na, hindi mo na hindi na mo na ibabalik yun. Nasa National Treasury na. Ang dapat dyan kasi, merong, gaya ng sinabi na natin sa programa natin, itong mga lawmakers natin, sa halip na imbestiga kayo ng imbestiga, yung kitang-kita niyo yung problema doon. Merong reserva na billion-billion hindi nagagamit para doon sa mga beneficiaries at ibinabalik dahil nga hindi nagastos. Gumawa kayo ng batas na klarong-klaro na pag merong savings na ganyan, hindi dapat ilipat. Kung merong mga ililipat, merong kayong ceiling para maging klaro. Sa kayo hindi klaro eh. Sabi ng PhilHealth, pwede. Sabi ng Finance Secretary, pwede. Sabi ng mga kumukontra, hindi pwede. Kasi nga, ang batas hindi klaro. Diyan kayo mag-concentrate. That is precisely your job, lawmakers, to craft laws that will either repeal existing laws or revise them, amend them. Yan ang trabaho ninyo. At aabangan natin ang susunod na kabanata by January kung anong mangyayari dun sa kanilang oral arguments. Patungkol na Escudero. Kung ano ito alamin na balita, Troy Gomez. Pinuri ni Senate President Francis Chis Escudero ang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na humarap sa imbestigasyon si Duterte patungkol sa umunoy extrajudicial killings sa panahon ng kanyang termino bilang Pangulo. Dahil alalahanin natin na nakapagbigay ang Senado ng oportunidad, venue at pagkakataon na magsalita ang dating Pangulo under oath patungkol sa EJK at patungkol sa kanyang drug war nung siya'y presidente. Malaking bagay na yan, malaking step forward na yan towards transparency and finding out yung punot dulo nitong EJK at war on drugs na to. Pero sa kabila ng paglitaw at pagbigay ng testimonya ng mga umano'y witness sa extrajudicial killings, sinabi ng liderato ng Senado na sana ay hindi ito magtapos sa komite ng mataas na kapulungan. Git niya, kung may reklamo laban sa dating Pangulong Duterte, dapat na magsampa ng kaso ang pamilya ng mga umano'y biktima sa korte. So sana, yung mga biktima dahil sa pag-amin, kasi sa dulo kailangan mo pa rin na magreklamo. Kahit gustuhin ng sino man sa inyo magsampa ng reklamo sa napakinggan nyo kahapon, laban kay Pangulong Duterte, you are still not a party in interest. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Sana hindi matapos sa paglalahad sa komite, sana idiretso nila sa pagsampa. Inihalin tulad ni Escudero ang reklamo laban kay Duterte sa mga reklamong kinakaharap din ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kamakailan lang ay sumalang din sa investigasyon sa Senado. Karamihan kasi sa mga witness ay naghayag lamang ng testimonya sa komite ngunit di naman nagsampa ng kaso sa korte. Parehas na lang nung kay Pastor Kibuloy. Sana yung mga testigo nandun dahil apparently hindi silang lahat ay nagsampa na ng kaso. Tumestigo lamang sa komite. Sana wag silang tumigil doon, idiretso nila sa pagsampa ng kaso. Ipinunto ni Escudero na sa pagsasampa ng kaso sa korte ay nabibigyan ng tamang venue at due process ang inirereklamo. Hindi naman dapat end all be all yung nakapagsalita sa hearing under oath. Dapat sana ituloy nila sa pagsampa ng kaso. It works both ways. Para mabigyan din ng pagkakataon niya akusado na sumagot, magpaliwanag at kumprontahin yung testigo laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Carissa, ano masasabi sa naging pahay ni Senator Chis? Makukumbinsi ba niya yung mga testigo doon sa war on drugs o laban sa war on drugs si former President Rodrigo Duterte at maging kay Pastor na magsampa ng kaso at kung sakali attorney ay tatayo ba ito at maipapanalo nila ito?
Number one, what is the business of the Senate President encouraging people to file complaints? That is not your job, Mr. Senate President. Problema eh. Basta kayo nakakakita ng pagkakataon ng publisidad, pumapasok kayo eh. Hindi mo trabaho yan. Pangalawa, yung mga salita mo na panood ko sa news, hinuhusgahan mo na si Presidente Duterte. Nag-iimbestiga kayo, pagkatapos sasabihin mo na yung mga sinabi niya ron, ay kesyo admission, ganito. Dito pwede yan, abogado ka pa naman. Yan ang aking masasabi niyan. And Pero how, alam mo, Attorney. matagal na na kung meron kayong reklamo sa kanya, alkalde siya, presidente siya, maghain kayo ng demanda ever since, paulit-ulit na. Yung si Dilima, senador ang kaibigan mo. Matagal na, kaya binanata siya ni Jinggoy. Tagal mo na eh, hindi ka naman nagpapile. Oh, bakit hindi nagpapile? Kasi hindi totoo. Puro invento nila. Puro nilikha nila yan eh. Puro paninira. Puro politika. Ayan ang nalalaman. Ayan, Senate President, sama na sama yan noon sa mga lakad namin sa biyaya. Nagsisiksik yan kay Presidente Duterte. Ngayon, naging puno lang na sinabi. Ay, nako, Inoy. Sabi man, di ka na magpara. Ay, nako. Anyway, sige na nga. Baka ko nang masabi ko pa sa buhay na yan. Attorney, ano masasabi mo naman sa pahayag ng Quadcom na dapat sampahan ng Department of Justice ng kaso si dating Pangulong Duterte dahil sa naging mga pahayag nito sa Senate hearing, kabilang daw dito ang paghikayat sa Pangulo sa mga kapulisan na lumaban sa kanila, ang kanilang target na suspect at pagkakaroon daw ng death squad ng Pangulo noong mayor pa ito ng Davao City. Sinabi din ng Manila Representative Benny Abante na kaibigan mo, and I quote, "When a leader knowingly permits the slaughter of civilians under his watch and when he admits that he bears responsibility, it is an inescapable truth. He is criminally liable," end of quote. This is not a case of semantics or vague responsibility. This is a direct admission from the former president himself by publicly taking full responsibility for the thousands of extrajudicial killings that plague our nation during his term. Duterte has admitted to a level of command responsibility that the law considers criminal, end of quote. Yan ang sabi ng iyong kaibigan na nandyan sa Kamara, Attorney Sal, at sana daw gamitin ng ICC at ng DOJ ang naging pahayag ni former president. Yun ang sabi ng mga kaibigan mo sa Senado, sina Ontiveros, yan, sina Abante. Attorney Sal? Alam mo yung mga yan, hindi kaya nila DOJ magsampa lamang kay dating Presidente Duterte. Ang hikayati nyo, DOJ, mag-file ng kaso sa inyo. Dalawa na ni Fernandez. Kasi ang ginawa ninyo kay Colonel Hector Grijalde Jr. ay subornation of perjury. Hinikayat nyo, pinipilit nyo na magsinungaling under oath. O yan, binulgar kayo. Siyempre, tinatanggi nyo. Pero klarong-klaro eh. O yan, kayo dapat nakasuhan eh. Yung sinasabi niyo kay Presidente Duterte na pag-amin, walang kaso, walang inamin si Duterte na nag-commit siya ng krimen. At saka, even assuming na sinasabi niya, o sige, encourage niyo yung mga kriminal. O bakit? Anong krimen doon? Sige nga, ang problema sa inyo, hindi naman kayo mga abogado, nag-aabogadoan kayo. Hindi yung krimen yun. Encouraging them to kill. Kung baga, o sige, barilin mo ako para mabaril din kita. O anong krimen doon? Ay nako, sabi nga ni Franco, ay nako, Brand. Ay nako. Attorney Sal Aminado, isang political analyst na ibang-iba daw talaga ang peace and order situation na bansa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte dahil sa kamay na bakal nito, lalo na sa
laban kontra illegal na droga. Ramdam din daw niya na mas ligtas ito at ganyan din Attorney Sal ang nararamdaman at obserbasyon ng marami nating mga kababayan. Kaya kahit bumaba na ito sa pwesto ay malaki ang respeto sa kanya na mas maraming Pilipino. Tama ba ikaw, Attorney Sal? Ano masasabi mo dyan? Hindi na kailangan ng isang analyst yan. Kasi lahat tayo, palagi tayo lumalabas. Ikaw, ako, lahat. Yun naman ang sinasabi ng lahat. You don't need an analyst to give that analysis. Klarong-klaro na yan sa lahat ng tao. Alam mo, Attorney Sal, natatawa lang ako dun sa yung hindi magkatugma yung statement ng administrasyon sa nangyayari sa bansa. Like the reaction of Executive Secretary Bersamin, Attorney Sal, kung maalala mo, that he reacted doon sa statement ni PRRD about sa criminality, problema sa kriminalidad sa bansa. And then after he made that statement, Attorney Sal, may lumabas na balita, Attorney Sal, na may krimen na nangyayari somewhere in Palawan and other parts of the country. So, hindi ramdam na mga nasa ground, Attorney Sal, yung nagiging statement naman na nasa gobyerno. Samantala, Attorney Sal. Yes, Attorney. Hindi kalagay mo statistics na yan. So, ewan ko nga kung how you would describe this kind of statistics na mali, false. Samantala, ikinanta ng isang pulis ang dalawang kongresista na umano'y nag-udyok sa kanya na magsinungaling sa Quadcom investigation sa war on drugs ng Duterte administration. Itong balita ni MJ Mondihar. There must be someone to rise up to the occasion. Matapang na humarap sa investigasyon sa Senado si dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo. Humarap siya para pabulaanan na may reward system sa war on drugs ng Duterte administration. Sa kanyang sinumpang salaysay sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, ikinanta ni Colonel Grijaldo na kinausap siya ni Laguna Representative Dan Fernandez at Manila Representative Benny Abante, kapwa co-chair sa Quadcom, na suportahan ang mga pahayag ni retired Police Colonel Royina Garma na totoong may reward system. Pero tumanggi raw si Grijaldo sa pag-uudyok sa kanya. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Nainsulto rin daw si Grijaldo sa pinaggagawa sa kanya ni Abante at Fernandez. You feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I've been corrupted to make that statement, Your Honor. Itinanggi naman ni Fernandez at Abante ang pahayag ni Colonel Grijaldo. Sabi ng isa, kasinungalingan ang pahayag ng aktibong opisyal ng PNP. Paliwanag naman ng isa, hindi nila pinilit si Grijaldo na suportahan ang pahayag ni Garma nang sabihin nito na wala siyang alam sa reward system. Para kay dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, malaking epekto sa integridad ng Quadcom investigation sa EJK at war on drugs ang mga testimonya ni Colonel Grijaldo. Now, the entire character of the proceedings sa Quadcom medyo under suspicion na. Sila na ngayon ang magiging defensive. Tingnan natin kung itutuloy pa rin nila yung mga hearings. Kung si dating Pangulong Duterte naman ang tatanungin, labag sa batas ang ginawa ni Abante at Fernandez. Si Duterte ay isang abogado at matagal na naging piskal sa Davao bago pumasok sa politika. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subornation of perjury. Yes, that's a crime under the revised penal code. Hindi palalampasin ng dating presidente ang nangyari at nangakong magsasampa ng kaso. Hiniling naman sa Senado na isalang sa Witness Protection Program ng DOJ si Grijaldo. Yung congressman, parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement the basis of filing a case. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.
Sa ginawang pagbubulgar ni Grijaldo Attorney Sal sa pagkausap sa kanya ng dalawang mambabatas, sa tingin mo, Attorney Sal, tama ba naturang aksyon ng dalawang mambabatas na kausapin yung mga resource person? Is this practice acceptable, Attorney Sal? Kasi itong mga resource person na ito, di ba, they will manunumpa sila. Tapos kinausap ng mga mababatas na siya din magsasagawa ng investigasyon. Tamang practice ba ito, Attorney Sal?